Malaki lang ang mga buto ko! Bakit? Ano ba yan? Hindi maganda to. Tuluyan ang nawala ang kagustuhan ni Choji na makipaglaban. Bakit ka tumigil, Choji? Hindi umubra! Choji! Tumawag ka! Choji! Mukhang pinasok na ni Ino ang isip ni Choji. Muntik na tayo ron ah. Salamat sa kagimani, Shikamaru. Ino! Naiintindihan kita. Bilang member ng Team 10, ilang misyon na rin ang pinagsamahan natin nila Sir Asuma. Alam ko ang nararamdaman mo. Ganyan din ang nararamdaman namin ni Shikamaru. Ayaw namin siyang labanan. Pero dahil walang ibang nakakakilala kay Sir Asuma kundi tayong tatlo, tayo lang ang makakapigil sa kanya habang hinaharap pa ng Allied Forces ang ibang kalaban. Choji! Siguro naman, Choji, hindi mo pa nalilimutan kung anong sinisimbolo ng mga hikaw na yan. Ang lahat ng miyembro ng Team 10 ay mga tuni na ngayon. Ang ibig sabihin nun, hindi ko na kayo responsibilidad, maliwanag ba? Bawat isa sa inyo ay magpapatuloy bilang mga kapitan. At hindi magtatagal, hahawak na kayo ng sarili niyong team. Ang mga hikaw na ito ay regalo para sa pagtaas ng rango ninyo. Umaasa ako na kahit kailan, hindi niyo malilimutan na tayong apat galing lahat sa Team 10. Ang lahat ng mga hikaw na yan ay matinding katibayan na lahat kayo ay lumaki at natuto talaga sa bayan na inyong pinanggalingan. Alam na ng bawat isa sa inyo ngayon ang kwento sa likod ng paglalagay ng hikaw. Ngayon makakaalis na kayo para ipakita sa mga angkan ninyo ang inyong mga hikaw. At sa oras na nagawa nyo na yon, kikilalanin na kayo bilang mga lehitimong ninja. Kaya sige, kumilos na kayo. Isang lehitimong ninja. Ako ay isang... Katon! Hay sa gisyo! Ino! Choji! Chosa! Papa! Shikamaru, totoo ang kwento tungkol sa haring. Handa ko nang sabihin sa'yo kung sino talaga siya. Ibubulang ko sa'yo. Ang mga batang mamumuno balang araw sa Konoha, sila talaga ang mga tunay na haring. Meron akong ipagbibirin sa inyo, Shikamaru. Dinadala ngayon ni Kurenai ang anak namin. Kayo na ang bahala. Ipinagkakatiwala ko sa inyo ang aking munting hari. Ano ka ba, Choji? Gumising ka na nga! Hindi na tayo mga bata na nangangailangan pa ng poprotekta sa atin! Tayo na ngayon na magbibigay ng proteksyon! Hayaan mo ba si Asuma na paslangin niya ang sarili niyang anak? Mali ang pagpapakita mo ng kabaitan! Tama ang sinabi ni Shikamaru. Sa palagay mo kaya, para saan ang hikaw na yan na suot mo? Huwag ka basta tumayo dyan, Choji! Ikaw ang ika-16 na pinuno sa angka ng Akamichi! Angka ng Akamichi? Ano ba yan? Nalilito ako. Sa tatlong simbolo na yan, yung nasa kanan po ang para sa angka na Akamichi, hindi po ba?
Yung dalawa, ano kaya? Sinisimbolo na nasa gitna ang angkan ng Nara. Yung nasa kaliwa naman ang angkan ng Yamanaka. Ang tatlong angkan na yan ang gumagamit ng mataas at makapangyarihang secret ninjutsu. Sa loob ng maraming henerasyon, pinagsasama-sama namin ang aming mga kapangyarihan. Malapit kami sa isa't isa. Ah? Para lumakas, magkaisa at protektahan ng mga angkan, ang makapangyarihang angkan ng Sarutobi ang siya nagkakaloob ng mga hikaw sa tatlong angkan na ito. Ilang henerasyon na lumipas, pero patuloy pa rin ang bawat angkan sa panunumpa ng katapatan sa mga hikaw na ito. Ito yun, di ba? Meron din ganito sa tenga ng mga pinuno ng ibang angkan? Siguro masakit ang paglalagay ng hikaw. Nilalagyan ng hikaw ang tenga para mas maging malalim ang mensahe at hindi malimutan ng lahat ang sinumpaan. Pagdating ng tamang panahon, magkakaroon ka rin ng tulad nito. Eh? Bakit naman? Kapag naging geni na isang bata, nakaugalian na ng mga magulang na ipasa ang kanilang hikaw sa kanilang mga anak. Hanggang sa marating nito ang ragong Chunin. At naging kaugalian na rin ang ituro sa mga anak ang tungkol sa sinumpaang ito ng matatanda. Maliwanag na? Ayoko po na nasasaktan. Choji! Sa totoo lang, hindi talaga ako sigurado kung magiging ayos lang siya. Napakaduwag kasi ng batang yan. Sa wakas, naabot nga niya ang pagiging genin. Pero ayaw talaga niya ng mga konfrontasyon. Hindi magtatagal. Mapapasabak siya sa mga misyon. At maaaring humarap siya sa isang labanan na buhay niya maaaring maging kapalit. Sa isang iglap, mapapas lang siya na walang kalaban-laban. Dahil takot talaga siyang kumilos. Sa totoo lang, hindi na talaga ako umaasa na magiging Chunin siya balang araw. Malay ang pagkakakilala mo sa anak mo. Hindi siya duwag, sadya lang talagang mabait siya. Sa mundo ng mga ninja, walang pagkakaiba ang dalawang yon. Kung yun ang paniniwala mo, hayaan mo na lang siya sa pagiging mabait. Hayaan siya sa pagiging mabait? Tama. Isang kakaibang armas ang kabaitan niya. Tanging siya lang. Wala nang ibang nagtataglay nun. Armas? Bata pa ang anak mo. Hindi makakatulong kung titingnan mo siya bilang isang duwag. Balang araw, ang kabaitan niya ay tatanghali ng kagitingan. Maniwala ka, darating ang araw, kakailanganin ng Konoha ang taglay niyang kabaitan. Ganun pa man, kakailanganin niya ng lakas para matapatan ang sarili niyang kabaitan. Isang malalim na pangunawa, para malaman niya ang sakit at hirap ng iba at tanggapin niya yun. O maaari ring talikuran, pero yayakapin ang lahat ng buong kabaitan. Taglay ng anak mong yan ang ganong katangian. Asuma. Umasa kang maraming mararanasan at pagdaraanan ng anak mo si Choji. Ganito talaga ang mundo ng mga ninja. Kakambal ng buhay ang paghihirap. Pero sa kabila ng bawat karanasan, lalaki siya na mas malakas at mas mabait. Sir Josa! Kailangan namin kayo! Bilisan niyo! Pasensya na! Susunod ako! Kung totoo nga ang kabaitan na naghahari sa'yo, wala nang ibang tamang oras kundi ngayon na. O sadya lang talaga na isa kang tunay na tuwag. Choji, ayos lang yan!